ni siya ang hinungdan kung ngano ang individual maadik. Wala man ay lami ng aso, no? Ang aso magbulot-bulot, lami ba na? No, murag mo man ay lami, pero ang gipangita na diha sa system sa tao sa iyang lawas mao ang nicotine. Og syempre ang padulngan niini lung cancer og uban pang respiratory issues, respiratory diseases. Next kind of addiction mga higala, mao kini nga addiction ang trending kanunay. Gani mao kini nga addiction nga hinungdan nga ang mayor nato karon sa Davao nga former president sa Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte tuwa karon sa The Hague. Gumikan kay iya gining gipaglaban ang mao nga sakit sa addiction sa droga, war against drugs, no? Kining klase-klase ang droga sa Pilipinas, naay heroin, naay cocaine, pero kaning cocaine o heroin talagsar ni kay mahal kaayo ni. Ang maka-afford nini kadturang mga rich kid. O gani mga higala, no, kaning cocaine naay karon nagtrending sa atong Facebook nga usa ka personalidad na overdose o hinungdan nga siya namatay gumikan sa pagtumar niini nga droga. Og usa kini ka viral nga issue hangtod karon giimbestigahan pagihapon. Og kining ato ang pagisgutan ning methamphetamine. Unsa man ning methamphetamine? Usa kini ka droga mga higala. Ang methamphetamine nga in layman's term mao kini ang shabu. Ang shabu mga higala mao kini ang drug of choice sa mga Pilipino. Nganoman kay kaning shabu is very affordable, dali ra pud paliton og nimo ra mabutang sa bulsa og karong panahon na barato na kayo. Dili is panahon 2016 ni Tatay Digong nga hastang mahala uban kani wa dili na lang gyud kay ano man handlock sila. Pero karon ni balik na ang kabaratuhan niini og mao kana nga very affordable. 200 pesos lang upat na mo kabuk ang magtabang aning shabu karong panahon na. So mao kana karon nga daghan na pud kayo, napuno na pud ang rehabilitation center, napuno na pud ang prisuhan, gumikan niining paggamit yut-yut ining ginadili nga bawal nga gamot. O kani siya nga addiction mga higala, dili na siya legal. Dili parehas bino og sigarilyo nga mapalit ra nimo di 7-Eleven. Pero kining ni ano, dili na siya nimo paliton nganuman kay mapriso ka. Ikatulo, duha nga klase nga addiction mga higala, kaning gitawag nila og behavioral addiction. Unsa man ning behavioral? Kaning behavioral addiction mga higala, wala ni siya kalabutan sa chemical o substance. Kundi usa kini ka behavior sa usa ka individual nga iyaan na kining na habit. Matag adlaw mao ra gid ang naka-focus sa hunona kaning mao nga gawi. And one of the very good example for this is gambling addiction. Kaning gambling addiction mga higala karon mao kini ang rampant karon nga problema sa gobyerno nga naman. Kay naa na karon ni sulod ang online gambling. Daghan kaayo ang naadik nining online gambling mga igsoon, nga dili lamang ang mga nay kwarta, no, apil ang mga ordinaryo nga mga citizen sa Pilipinas naadik niining gitawag nilang scatter. Mao kana ang ato ang senador nga si JB Ejercito, Juan Miguel Zubiri ug Raffy Tulfo, gusto gyud nila i-totally ban kaning online gambling. Nga naman kay mismo sikad-sikad driver, habal-habal driver, jeepney driver, ang ilang halin nga igo-igo lang. Ila pa yung ipa-Gcash in para lang isugal niining online gambling. Okay? So mo ka na mga higala, ang padulngan niini wala gilain, bankruptcy. Igo lang ka palamian, no? Padaugon lang ka kausa, kaduha, katulo, pero pagkaupat, pagkalima, bawion na pod na siya. So ikaw nga na-addict sa gambling, wala kay laing buhaton, manghita gyud kag paagi nga mabawi nimo to ang imong gikapital. So mo ka nang akong hamigo, no? 10 years ago nag-ilam sa Cebu. Dato kayo siya, ang iyang property sa iyang ginikanan, tuan niya. Tanang mga kabtangan, tuan niya. Unya kay nalulong man siya sa gambling, no, sa casino, dito sa waterfront Cebu. Ang pinakagamay niyang dadon dito sa casino, 25,000. Hangtod 2018, 8 years after, nadunggan ako, nga nahutsok na gid ang iyang kwarta. Ang iyang mga sakyanan, hurot. Ang iyang mga kabtangan, hurot. Ang iyang mga properties, kayutaan, hurot. Ang iyang mga balay, hurot. Ang nabilin sa iya na lang asawa. Kabalo mo siyang gihimo sa asawa, wa naman siya choice. Ang iyang asawa, iyan na lang pong gitrinda sa usa ka negosyante nga inchik. Ambot lang karon 2025 kung iya bang nalukat ang iyang asawa. No? So ing ana kalala ang gambling addiction mga higala.
Mo kana nga kini nga addiction, no? Hutsokon yun ka. Ihotdon yun ka. Mo na nga dito ka sa Manila, no? Mo sa adto kag EDSA, puro na lang ang tarpaulin dito, puro na lang advertisement sa online gambling. Nag-encourage nga pasugalon ta kay ano man. Gambling, online gambling is a very big business para sa mga negosyante. Kay negosyo man no, kwarta man Pero ang tiraho ni ini mga higala, ang mga ordinaryo nga tawo. Og mao ka na hinungdan nga daghan kaayo karon ang mga kaso nga pamilya nga bungkag. Magtiayon nga bulag nganuman gumikan sa gambling addiction mga higala. I hope wala na diri karon sa ato. Ang sunod nga addiction mga higala, mao kining gitawag nila og internet addiction. Hinay-hinay, unconsciously, we are very unaware. Wala kita masayod nga na-addict na data sa internet. Ganaman, wa na tay panahon sa pag-perform sa ato ang activity of daily living ato mga kabataan. No? Dili na kay nato alagaan o kaalagaan na ginato, pero ang ato na to sa internet. Sige na lang tag-browse, sige na lang tag-atong social media, sige na lang tag-TikTok, sige na lang taog Facebook. Ganaman, because we are excessively browsing, no? And we are enable, di wala tay na loss of control na ta sa internet. Unsa may hinungdan nini magala, loneliness, boredom, o kung sa epekto nini, sleep deprivation. Ang mga tao karon kung imong tan-awon magluya, musakay kag jeep tan-aw ka sa mga tao galuya nga naman, kulag mga tulog, kulag pahulay. Kay wa na sila masayod nga stress na rin sa kadlawon, tuon lang gihapon sa internet, no? O ang mga kabatan-unan naagyapon sa gaming online using the internet. O syempre para sa mga kabatan-unan, mga estudyante, ang ilang mga grado, gagmay. Di kabalog spelling, di kabaloon sa spelling sa love. Ang love nila, L-U-V-E. Nga naman, kay di ganahan sa motoon, di ganahan mo himong assignment, kay tuan na lang sige sa internet. Next kind of addiction, magigala, gaming addiction. Kaning gaming addiction, no, dili lamang ang mga batan-on ini, dili lamang mga hamtong, kundi ang tigitirahan ani mga higala, apil ang atong mga kabataan. Ang edad og 5, 6, 7, antigo naging kay sila aning gaming. Og akong gipangutan ang akong anak na 7 years old, ingon ko nak, unsa man kay ang mga gaming sa imuhang mga imong gidula. Ingon siya Roblox, Robux, Minecraft ug uban pa. Mao di nga sige kog padala niya og 160, 180, 250. Kay dito niya gamiton sa Roblox at the age of 7 years old. So manang karon ako siyang gidisiplina. Kay dili ko gusto nga akong anak magdako, magmahay ko. Nga ako nang siya gipatuyangan aning internet para malipay lang siya. No, dili na ko siya i-please. Kay kabalo ko mag-suffer siya after nga mabuhat na kanimo nang karon. Ingon ko mag-cellphone lang ka, weekend lang, kanang way klase. Pero ting klase, waa ang cellphone. Okay? Kaya nga naman, ang mga bata, no, precious biya kina sila. Ang foundation nila, very weak. Di na kailas Ginoo. Di na kailag Moses. Wa na kaila na nila ni Eve and Adam. Wa kaila. Kaya naman, iyang na ilan, Roblox, Robux. O sa unang panahon, no, ang mga kabataan, makita na to, mag-marble, mag-julin, maglastiko, magdapanay, magtanaguay, dahil lata, batulata. Pero karon wa na tayo makita. Di ba? Nga naman, kituan na lang ang ilang focus sa gaming online. Delikado na mga higala. Sayang ang atong mga oras. Careful ta mga ginikanan, atong disiplinaon, atong mga kabataan. Next kind of addiction, under gyapon sa behavioral addiction, kining gitawag nila social media addiction. Naka-focus ang mga tao karon sa tulo ka platform sa social media. Number 1 platform in the Philippines is what they call Facebook. Tanang tao sa Pilipinas na anay Facebook. Unya ang mga tao mangutang kay nga naman, mangutang para ipalit og mga gamit para na ay post sa Facebook. Buadto lang ginito, no, mo absent sa trabaho, mag-loan, mangutang kay nga naman he wanted to be validated because every human being once nga ma-obsessed na siya sa Facebook, ang iyaalang yun is gusto siya mapansin. She wanted to be recognized, acknowledged, validated sa iyang mga friends. But one thing for sure, my friends, kung maadi ka sa social media, ang gansi at the end of the day, imong kaugalingon. Nga naman. Kay, dinha naman mo sulod ang comparison. Makita nimo imong mga high school friends, makita imong mga kining mga silingan, no, nga
bag-o man ilang car, unya napag-classmate sa college nga, bugo man ni kaayo. So una, mangupya min nako, pero karon tuwa na sa Amerika, sige naglarga-larga, abot Singapore, Japan, Malaysia, Thailand. Pero ikaw, nagpabilin lang ka sa Davao. Ha? So ang mahitabo nini Migala, you will feel inferior. No? Ubos imong pananaw sa imong kagalingan. Nga naman, because you kept on comparing yourself to your Facebook friends through social media. So careful tani Migala. We must get our value not on people but only to God. Kuhaon na to tong importance dili sa ubang tawo nga dagigon ta, kundi importance nato gikan sa Ginoo. Kay siya ray makahatag og value sa ato ang kinabuhi. Next kind of addiction mga Higala kaning gitawag nilang shopping addiction. Ang shopping addiction, no, mao kini matud pa nila tinuod na mga asawa nga mo ni sakit sa mga asawa ingon sa mga bana. Nga naman, kinanay sandal pagkakita na po dito sa Facebook, uy, Temo, nindot yung Temo kay 50% off. Kay buy one take one. Pagtanaw nindot din kay pagka-presenta ng produkto, away mahimo ang asawa. No, ang pagbugas unta, ang pagbayad sa apartment gi palit add to cart, gi order sa online shopping. I hope wala na diri, no? So ang imuha na is for instant gratification. What is instant gratification? Kanang gusto lang ka og kalipay nga pananadliang ba. Pag-acquire nimo sa usa ka butang, happy kay ka. Pero sa diyang imo nang masuot, malabhan, o ka mahugawan na, mawala na ang iyaang ang kilig, no, ang spark nga bag-o imong gamit. So karon mangita na po kag another kilig. And that is the reason why daghang tawo karon nga na mismanage nilang ilang finances because of shopping addiction. Maura gi awayan sa pagtiayon kaya kasawa di mapura bisan og nanay siya bag-ong pantalon, mo palit na pog laing kolor nga pantalon. Nanay siya bag-ong sandal, mo palit na pog laing sandal. Na ibag-o nga cellphone mo, palit laing model sa cellphone because she is addicted to shopping, my dear friends. Next kind of addiction ay magtanaw sa akong lawas, no? Tanaw mo lang diya sa screen. Kaning addiction Migala gitawag nato og food addiction. Unsa maning food addiction? Compulsive overeating. Ang epekto niini syempre obesity. No? Mo nang ingon ko nga kaning akong pag-lecture, dili ko maayong lalaki. Dili ko bright. Dili ko ingon nga kuyaw ko kay lecture ko. Kundi ako usa ka tawo nga naapoy kaluyahon. Naapoy mga gitawag natin mga addiction ug usa niini karon lisod kog control og kaon labi na sa rice. Labi na ang sugba, ang sudan sinugba og kinilaw. Di man gid makayag 1 cup, 2 cups, 3 cups, 8 cups, 10 cups, hurot, no? So mo kining addiction nga very powerful. Nga naman, kay kini siya addiction mo Higala, mo kini ang unang sala ni Adam ni Eva. Remember dito siya gitira sa yawa sa iyang appetite. No, ang mansan ang prutas dito sa Garden of Eden, nga gibawal og pagkaon sa ilaha pero natintal siya agi siguro sa kahamtong pagkanindot no sa mao nga prutas. So mao na nga kita nga naata karon diri sa kalibutan, di kita magpatintal. Okay, easy to say, hard to do, pero syempre sa atong discussion atong mahibaw-an later. Next kind of addiction is sex addiction. Nabay na addict sa sex diri. Nga ang partner nato di na ta kontento, di na ta malipayon sa atong asawa, di na ta malipayon sa atong bana, di na ta malipayon kung kinsay gihatag sa toa. Okay, nga naman mangita na pud taglain. Okay, mangita gyud laing partner. O ang hinungdan ini Migala, no, ang epekto niini is magkasakit ta og mga STD, magkasakit HIV and worse STDs. Og di magaling magkasakit Migala, naay kabugdawon sa magtiayon. Ang magtiayon, imong asawa dili na kayo nimo matratar og espesyal. Nga naman, kay imong focus na sa lain. Kay gusto ka makipag hinglawa sa uban. Og imua kaning sex addiction, ang cause nini sa akong naigon is STD gumikan sa sex, multiple sex partners, no? So dapat ang sex ato gini siyang ibalaan because sex is a sacred gift from God. So dili nato ni siya abusaran pinaagi sa pagkuha og laing mga partners nga dili ato ang asawa. Next kind of addiction is pornography addiction.
Kaning pornography addiction mga higala, no, sayo na lang kay nato ni i-download sa itong mga Facebook og natay gadget, no, natay tablet, iPhone, no, kaning pornography films, movies, libre na lang ni siya nato i-download, no. So mo na nga ang mga daghan karon nga mga bana matud pa dugaya kini sa kung bana mo gawas sa CR. Oy, noon sa man kung bana dugay man mo gawas sa CR. Agatan dig pornography, no? So I hope wala na diri kay kanang pornography maka-pollute, maka-corrupt sa imong utok, sa imong pagtan-aw sa imong asawa, no, dili na kay wa na excitement. Kay natuan na lang nimo naka-focus, obsessed kayo ka sa pornography nga mga film and movies. Next kind of addiction, exercise addiction. Naa po dahil nga addict sa exercise. Kanaman, kay gusto nilang ang ilang lawas, mapareho gyud kang Piolo Pascual. Ang ilang lawas gusto mapareho kay Ivana Alawi. No? Sexy, macho. Pero ang ilang pamilya, ilan ang napasagdahan. Kanaman, focus na lang kay sila sa pagpadako, pagpanindot sa ilang lawas. No, mo na nga kinahanglan ato ang kinabuhi, balanse gyud na mga higala, no? Kinahanglan nga mo atong hinumduman nga too much of something is not good. Exercise maayo man as lawas, pero kung too much na kay kag exercise, sige na lang kag standby gym, imo nang gipasagdan imong pamilya, dili na po na siya maayo mga higala. Next kind of addiction, work addiction. Daghang mga tao karon nga ang ilang trabaho, no, mura na gyud ilang kinabuhi. Di gyud sige gusto gyud mag-overtime. Bisan og holiday mo trabaho lang gihapon. Ngano man, kay gusto sila nga naa kanunay kwarta, naa kanunay posisyon or promotion unsa man gani na reason, but we have to remember friends that health is very important. Ngano man kung magpatuyan tag trabaho, ang at stake ana is ang ato ang health. Kay daghan kay karon ang workaholic pero nagkasakit. Ang ilang sweldo igo na lang gi pa-check up sa doktor, gipalit og maintenance. Sayang mga higala, kinahanglan nga atong ampingan ang ato ang mga atong lawas o kinahanglan mo avoid taning workaholic, being workaholic. Ato na lang atong laktawan ning uban. Key takeaway mo kini mga higala. Addiction is not only about substances but also behaviors. Each type requires awareness, proper diagnosis, and customized treatment. Early intervention is crucial. Mga taga Davao, mga higala nako, ako mong pangutanon, unsa man nga butang ang inyong naadikan karon? Ako mong hatagan og hatagan og 10 seconds to reflect. Unsa ang mga butang nga na-hook mo? Taguan lang na ninyo og itubag sa iyong kaugalingon. Okay? Unsa mga butang nga na-addict mo? Karon, gusto mo mangutana og unsa pud nga butang nga na-addict ko? Okay, ako na lang ning iyag-yag. For 23 years, my friends, I was addicted to drugs and alcohol. Sulod sa 23 ka mga tuig, wa ko'y laing gihimo sa kong kaugalingon. Sige na kog suyop og shabu. May try ko og marijuana, di man ko ganahan kay walay effect para sa ako. May try ko og cocaine, di po ko ganahan kay number 1, mahal kayo, imo pang orderon layo. Kay kung imong suyopon sakit pa kay sa ilong, wala ko gagdugay. Wa gyud ko ni undang na kog cocaine. May try ko ecstasy sa tagig, party-party. Di po ko ganahan kay apil ang mga motor nga maglagyo kayo mga kuan, madunggan ako. Mga bus nga magdagan, layo kayo ha, pero madunggan as kong dalunggan. So samukan ko. Mo tong pag sulay nako og shabu, didto ko na hook og didto ko na buang. Labi na og ako ang sagulan og alcohol, Red Horse, tanduway og shabu isagol. Hastang lamia. So muna for 23 years, my life was full of pain. My life was full of darkness. My life was full of brokenness. Mao kana ang akong kinabuhi. And addiction, my friends, this will destroy your family. Addiction can cause broken trust, arguments, and emotional pain. Addiction can lead to separation, divorce, broken relationships with children and parents, and in many cases,
the entire family becomes emotionally and financially drained trying to help the addicted person. Addiction is a family disease. Ganong family disease man ang addiction. Kay usaray na addict pero tibok pamilya ang galabad ang ulo. Naglabad ang ulo si papa, ni mama, mga igsoon, pero ang nisuyop og siya buo, usara ka buok ang naadik. Pero tibok pamilya, ga problema. O kaning pamilya nga naa sa iyong atubangan karon, ako ng pamilya. Akong anak, duha ka buok, no? Ang eldest son ako, na sa Going Bulilit, kung nakahinumdum mo sa una, sa ABS-CBN. Kanang ako ang youngest, ako ang eldest son, okay, puro man na lalaki, o kana akong youngest son, naapo na siya sa Pampers. Mga TV commercial na sila. Kaya trabaho ko sa Manila as acting coach. Registered nurse yun ko by profession, pero ang akong trabaho sa Manila, gatudlo kong acting sa mga artista. O gasupply po kong talent sa mga teleserye labitong sa probinsyano. O ako'y gatudlo ni Mutya Orkeya, katong Be Careful With My Heart, nga anak ni Sir Chef o ni Judy Santa Maria. O sa dihang nag-13th birthday concert siya sa Skydome North EDSA SM, ako po'y gadirect. No? Star Magic o ako. So karon mga igala, kani nga pamilya, nakita nato nga very loving. But because of my addiction, wa kaagwanta ang akong asawa. April 4, 2022, pag uli na ko sa balay, wala na akong asawa. Gikuha na sa laing lalaki. Gibiyaan ko niya. O kaning pamilya nga nasyo atubangan, bungkag na ni karon. Nana siya sa laing lalaki, ako, nabalik ko, na single ko, bisag ahan na lang ko maabot. Abot ko Davao, abot ko Cebu, Dumaguete, Butuan, karon na ako sa Davao. Pero atong tiwason ang storya. So mo na ang akong pamilya, wala na ang akong asawa, no? Para sa ako akong asawa ang pinakagwapa nga babae sa tibok kalibutan. Palangga na ko na siya pero di na ako mag-give up ang akong addiction. Mo kini akong trabaho, no? It destroys your job and career. Addiction affects concentration, decision making, and attendance at work. Many lost their jobs due to poor performance, absenteeism, or inappropriate behavior. It damages your professional reputation and financial stability. So morning nga panahon na makita nato no panahon sa Semana Santa, no kani malala mo kaya ako'y direct ana og sa pikas nga bahin mo kana ang katong mga Going Bulilit nga ako'y gatudlo. So mo na kong trabaho. Pero aha naman ang trabaho nga nindot karon, wala na. Why? Because of my addiction. I cannot give up my addiction. No, nindot ka trabaho, wala. Gitangtangan trabaho, gitangtangan asawa, hurot. Og karon mga igala, addiction will destroy your life. Will destroy your health. Addiction harms your physical and mental health. It increases the risk of serious diseases, injuries, accidents, and even early death. Emotionally, it leads to shame, guilt, anxiety, and depression. And mostly, addiction will separate you from your Creator. You cannot serve to master. We cannot serve to master. Serving our addiction and serving God is very impossible. God is a jealous God. No? Isa ra gyud ang kinahanglan nga imo ang serve. And today, my friends, nakita ninyo kinsa man ang dagway nga nasa iyong tubangan karon. Ha? Mao na ako. Pagbiyas kong asawa April 4, 2022, pagka May 8, 2022, following month, nakahimo ko og krimen. Gumikan 5 ka adlaw wa ko'y kaon-kaon. 5 ka adlaw wala ko'y tulog-tulog. 5 ka adlaw wala ko'y ligo-ligo. Ang nagdumala sa kong lawas, sa akong otok, ang akong addiction sa droga ug alcohol. Puno og drugs, puno og alcohol ang akong lawas. Sa dihang gibuli ko og Koreano tulo ka buok. Akong gibunal-bunalan ilang mga ulo og Red Horse nga botilya nga napay sulod. Ang ilang ulo hubag kayo na ICU ang tulo ka Koreano. And that was the first crime that I committed in my whole life, frustrated murder. Napriso ko sa Kalibo, Aklan for 7 months. Biyaag asawa, hoy trabaho, hoy nakabalo aha ko. Og karon dili lang ko kausa na priso. Nasundan pa gyud. Kay tanang babae nga makita nako sa Cebu. Paggawas nako sa unang priso, gibalin kong Cebu kong mama, naman sa Amerika kong mama. Gigastuan gyud kog ayo. Nag-loan akong mama magdako sa Amerika para lang gyud nga magtarong ko.
5 na pud kaadlaw wa ko'y kaon-kaon, way ligo-ligo. Tanang babayi nga akong makita sa Cebu, basta bulaw ang buhok. Bulaw man nagbuhok akong asawa. Pution man akong asawa, mistisahon man na. Tanang babae nga makita nako sa Cebu, nga bulaw ang buhok, pution, mistisahon. Nagtuo ko nga akong asawa. Na ibabae nga gatindog, nga parang taksi, akong gihalog og ayo. Igo gyud akong kamot siya, dughan yung bagid-bagid. Ako pang gihalog ang paa. Mo na to hinungdan nga, napriso ko og ikaduha ang akong kaso, acts of lasciviousness, sexual harassment, public scandal, alarm and scandal. Katuluan na po ko, violence against women and children. Nakaupatan na po ko, kaya akong gilabay, giguba ang balay sa kabits ko asawa, guba apil mga sakinan, damage of property. Ang ato ng tiwason unya magigala. John 10:10 says, the thief comes only to steal and kill and destroy. Tulo lang kabuok activities sa mga ang yawa nga digdumala sa kalibutan, tulo kabuok ang gusto niya mahitabo sa tawo. Iyang kawatan, iyang gubon ang kinabuhi, o worst, iyang patyon ang tawo. Mo nay gusto mahitabo sa yawa. Mo nang gioferan ta niya og klase-klase nga mga adiksyon. Susama nako, nahatagan ko sa yawa og adiksyon sa droga nga 23 years ko gaantos. But there is hope, my dear friends. God said, I have come that they may have life and have it to the full. And today, my dear brothers and sisters, atong gyapong dugangan, even though addiction can destroy many things, through God's grace, healing, and second chances, a person can recover, rebuild relationships, restore their health, and live a new life filled with purpose. And today, my dear friends, after 23 years, after nawala ko asawa, after ko na prisog ikaupat, na rehab na po ko, og 6 ka bulan sa Osami City, bigawas ko sa rehab, October 17, 2023. Ang akong chanilas, puro wala, blue og itom. Ang isa buslot pag yun, naka-short ko, nga usa na lang nabilin. Ako sa nila, gisi-gisi. Ningon ang tag-iya sa rehab, gawas na, nakaunom na ko kabulan. Paggawas na ko sa rehab sa Osamis, October 17, 2023, niingon ko, kung ako paning imnan, og bino nga makahubog, og ako paning suyupan, og shabu, dili lang ko puniton sa akong inahan sa rehab, dili lang ko puniton sa akong pamilya sa prisuhan, kundili sa sementeryo na. Today, my dear friends, because of God's love, God's grace, the unconditional love of my mother, and the God of my own understanding. Today, I am celebrating my 2 years, 3 months, and 22 days as clean and sober. Buot pasabot, sulod sa duha ka mga tuig, 3 ka mga bulan, o 22 ka mga adlaw, wala na'y droga, wala na'y alak, wala na'y sigarilyo o ubang adiksyon nga akong pagipasulod sa kong lawas. And the most, ako nang gibalik ang akong kinabuhi sa pag-alagad o pagserbisyo sa akong Ginoo. Mo ka na hinungdan nga naa ako karon sa inyong atubangan. A new beginning is always possible. Mo kini ako ikaupat nga pagkapriso, no, giupawan ko kauban ako mga ISIS, ilang mga kaso, murder, rebellion o mga bomba unsa pa diha. A new beginning is always possible. When a person struggles with addiction, it can feel like life is ruined. But God specializes in giving new life to broken people. He does not give up on anyone. God will never, never give up on you. Addiction is powerful. Addiction is cunning. Addiction is baffling. Buot pasabot ang addiction, usa kini ka makagagahom nga butang. Usa kini ka mangingilad nga butang. Usa kini ka di masabtan nga butang mo nang daghan kin mga addict karon. But God's love is more powerful than any kind of addiction that the world can offer. God will never, never, never give up on us. 1 Corinthians chapter 10:13 says, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. And today, my friends, this is now my mission. This is now my calling, my ministry, and my advocacy.
I am now leading an organization dedicated to helping people who struggle with addiction. I am now turning their lives around and become good, productive, and God-fearing individuals. I visited jails and drug rehabilitation centers to inspire, to educate, and to remind them that recovery is possible. Sa mga tao nga napas kangit-ngit, sa mga tao nga napa-adik-adik, no, I am carrying the message of hope that recovery is possible. Habang may buhay, may pag-asa. While there is life, there is hope. Naanak ko'y 57 ka mga adik-adik nga akong gibutang sa nagkadaiyang rehab sa Mindanao. The other day, naiduha ka mga adik-adik o sa Cabana, o kato na po sa ka-adik-adik nga 16 years old, na-adik o gaming online, na-adik o rugby, na-adik po siya o kanang sugal, di na mahimutang iyang mama, di nakatulog, lagas ng buhok, akong gi-rescue o akong gibutang sa rehabilitation center. O dili lamang ka na mga higala, mabisita po ko og mga prisuhan. No, mga kriminal nga wa pa kailas Ginoo, mga kriminal nga gusto na gid magbagong buhay, o gusto sila og inspiration, gusto sila og encouragement, ako silang ginaduaw. Og mao kini ang akong pagapriso mga higala, no, ikalima. Number 1 priso, naka-orange ko. Kaduha, kanang blue nga silda,